magtataka kung talagang pasabog itong laban na to. Kasi next week, naka-break tayo. So, imposibleng hindi ibigay ng dalawang kupunan na to. Kayo, comment nyo, sino ba ang inyong napupusuan dito sa dalawang kupunan? Type 1 kung Blacklist International or Type 2 kung sa Smart Omega at nagre-ready na nga ang ating mga teams. Naririnig nyo na yung mga chance ng bawat franchise team na nandito ngayon at magsisimula ng laban between Blacklist International at Smart Omega. Kabang-abang kung ano nga ba ang mga magiging kaganapan, especially in the early stages of the game. Dahil titignan naman natin, considering both naka-utility to, parang hindi naman malabo siguro na makaasa tayo sa mga talagang magkikita sila at medyo magkakaambahan, lalo sa objectives. Yeah, medyo classic yung game natin this time around. Dalawang utility jungler for both sides. Oh, Flicker already being burned by Oheb. Wait! No! May recall, man! Na-miss niya ang Pilipinas. Na-miss pumindot ang recall. Sabi niya, mainit ako sa Malaysia. I came from there. Ginugulat ko yung mga gold laner doon. Sabi niya, gugulatin ko naman si Oheb. Ay, grab, mainit 2v1. Tinutuloy niya talaga. Ito ba yung sinasabi nila, Manjin, last time na J-Ohm performance. Pero grabe. Walang pagpapauwi. Boss, sabi ni Doc Ribs, base can mo lang. Karasin mo, puntahan kita. May napapasigaw pa nga di ba? Pero again, kung titingnan natin itong Claude na to, no, yung usual na napapansin is naka-Brave Smite, pero ito hindi Brave Smite natin gamit, basic common emblem. Oo, Quantum Charge. Quantum Charge siya rito na pampabilis ng movement speed. Ang kinaganda naman dyan, at the very least, meron kang movement speed laban dito sa lineup ng Blacklist International. Pwede kang mang-kite. So hindi ito yung parang dependent lang sa HP survival. Meron siyang pang-micro sa mga team fights. Yeah, and ngayon, H2O, dumadrive-by lang. Sumisilip-silip lang dun sa mga damuhan kung meron bang nag-aabang na panganib sa kanila ngayon. Level 4 na ang pares na jungler natin. And pa level 4 na rin itong si Edward. Level 4 lahat. No, bukod dito kay Oheb. Ngayon, sinisimulan na ng Smart Omega and Turtle. Grabe yung pagkaka-nila nun. May hawak ka naman judgment. Nakuha! Pero siya nga ba ang gagamit o magagamitan ba? Dahil sina Edward ngayon pinagsasapak sila. But directly battle! Mukhang si H2O ba ang makakasecure ng ating unang Turtle for this game? I think nagamit din actually yung Divine Judgment. Even though hindi yun yung naging reason bakit ako yung retreat. It was just retreat H2 getting the turtle away from Blacklist International. Ganda nung attempt ng Blacklist actually na mag-collapse doon sa Valentina kasi alam nila magiging threat yung Divine Judgment laban dito kay Sensui. Walang sapatos yung parehas na gold laner natin. Diretso kagad sa corrosion site. Pero hindi pa naman buo yun, pero yun yung papunta, dun papunta yung kani-kanila mga items. Ngayon, papagalan lang muna ng Smart Omega at Blacklist International ito. Kasi ayaw din naman nila magkamali, lalo na't chine-check pa nila yung momentum nila. Oo, medyo maganda yung naging pagkakasimula talaga dito ng Omega. Apart from yung naging lamang dito ni Jong doon sa kanyang lane, ay nakita natin na pareho namang nag-decide na go for the turtle. Pero unfortunately talaga ay hindi rin nakakuha doon ng advantage ang Blacklist International. So unti-unti naman napaparamdam ngayon na Omega kung paano nila na-manage yung early game natin. Pero still, mukhang si Oheb, makakasecure naman siya kahit paano ng mga energy shields. But Edward din, kamuntikan, napakaraming namataan doon sa bandang mid. As much as naging maganda yung start ng Smart Omega, this gold lane camp na ginagawa ng Blacklist International needs to be addressed. Hindi makahinga si Jong dito. Even though nakukuha niya pa rin naman yung farm, no? At some point, they have to answer this kasi ang laki na nung energy shields na nakukuha dito ni Oheb. Hindi naman ganun kalaki yung gold na lamang, pero it's just a matter of availability for Blacklist na may Thoring pwede improve siya may top lane. Hindi na nila pwede pabayaan, no? Unlike sa, yung iba kasi ginagawa kapag may puno pa naman yung energy shields, okay lang iwan, punta muna tayo sa ibang objective. Pero ang problema ng ang ginagawa ngayon ng Smart Omega pala, iikot-ikutan lang nila. Naghahanap lang sila ng best way para makakuha ng objective, makakuha ng if ever hero bago magsimula itong turtle fight na pasunod na dito sa laban na to. Yes, pero ang kinagandahan ay nag-iingat din ang Blacklist International doon. So hindi naman sila basta-basta magpapakita at magpapabawas ng miyembro dahil ngayon gusto na ng ilaban. Sensui naman this time ang makakasecure with retribution. Hindi nakakuha doon ng I am offended na huli etong si Ryota. Kaya naman ang Blacklist International mukhang masaya na sila doon sa nasecure nila. Yeah, that's a whiff on the Flicker I am offended play. Although nag-dash in din naman si Sensui, parehas naman sila lang gusto mangyari. Pero hindi kasi na-hold yung Fredrin ng Blacklist International. He was able to land the retribution steal
onto that turtle, dagdagan mo na yung record ng, ng stats by book na yung Lord Steel, ay, well, di naman Lord Steel, pero yung mga steel, yung mga turtle steel na kinukuha na Sensui ay tumadami na. Oo nga, no, speaking of the statistics, nabanggit at napag-usapan yan nung kahapon na itong si Sensui ang may pinakamaraming Lord Steel sa liga. No? 11 ang total sa buong sa buong season 13. Ano to si Mr. Steal Your Lord eh. May ganyan na pala siyang may bansag na pala, iba no? talaga yung instincts. Ayun, tinipihan, pabalik! Pero binawian ni Sabi niya, OM. boss, asan yung tore mo, boss? Question mark. Asan yung tore mo, boss? And kailangan nga i-address ito ng Smart Omega. Nakakuha na ng tore sa itaas. At plano pa ngang umisa. Plano pang umisa dito ng Blacklist. Literal na nagka-camp. Gusto na yatang sakarin. Pero may ipit yata si Sensui dito. Matiterify pa. Hindi yata makaka-dash out pa. So Rebo secures the first blood. Pero si Haji na yun, makakakuha rin ng hatak. H2 rin ay tumumpa para sa side ng Omega. May bawing nangyari doon. Pero again, nakuha na ng Blacklist International yung gusto nila. Pero kung ikaw ang Smart Omega, paano mo susolusyonan yung magandang pag-camp ng Blacklist? I think sila dapat yung nag-dictate ng tempo considering na meron silang Rafaela dito. Pwede din actually nila na i-fast clear yung mga lane para makalipat si Jom agad dito. Just maximize the usage of the Claude. Again, nabanggit natin ito kanina na yung Claude ay isa talaga sa mga, if not yung pinakamabilis, I would even say pinakamabilis na marksman na mag-double lane, double wave basically, and amp up yung kanyang farming speed. Pero Blacklist International, actually sila yung nag-dictate ng tempo ng mapa. Maybe because of the fact na takot yung Omega dito sa Divine Judgment na hawak ni Haji. Parang hindi ka nga makalapit basta-basta eh. Wait, na-dodge? What? Tapos ngayon, Ibang klase. Ibang klase ang Blacklist International dito. Objective after objective ang kanilang ruta. At ngayon, ikatlong third na ating game ay makukuha nila. Loloba sa 2.1k ang gold lead. Sabi ni Sensui, parang kaya pa ata itong third purple buff eh. parang May nagpaparamdam retry siya pa eh. ako eh. Gusto niya yatang magpakita rin kahit paano. Oy! Pero hindi si Sensui ang makakakuha, burrito. Si Yue daw. Medyo tinambayan lang ni Sensui. Nagpa-practice na si Yue. Sabi niya, mamaya, itong star shot na to, yung Claude yung target ko. Pa-practice lang saglit. ang goal kasi ni Yue dito, ay si Midnight pala naggakas. Kailangan mapasigaw ko ng Yue si Midnight. Isa sa mga classic speaking of the generation. Parang last year yun Hindi naman ganun katagal, pero parte pa rin ng henerasyon ng MPL Philippines. Pero ngayon ay patungo na tayo sa 7 minutes and 30 seconds ng ating game. Unti-unting kinukulong ng Blacklist International itong Smart Omega. May bawi naman sila na basag. Pero ganun din sa kabila may trade. Sa second tier turret na yun para sa Blacklist. Whereas Omega parang yun yung kauna-unahan nilang tore na nakuha. Tapos sa first tier turret lang yun. So malaki-laki yung control ngayon ng Blacklist sa mapa as compared to Omega. At parang hindi na nga sila nanghihinayang. Mas nakikita na natin silang nag-group up all the more dahil nakikita natin sunod-sunod lang yung mga objectives na nasa-secure na nila. Yeah, and unfortunately yung Lord nag-spawn sa may bottom lane. So this opposite side of the map, kailangan kontrolin to ng Smart Omega kasi kapag hindi, slowly talagang tutulak yung mga base niya for Blacklist International. And that is gonna give pressure to the side of Smart Omega na mag-deep push doon sa may top lane. That's why you already see Blacklist International starting to push out the bottom wave kasi alam nila, sure, guaranteed, may magpapakita dyan sa may top lane. Pero tama ba ako na nakita? Ryota naka-exort boots, naka-blue na boots, naka-dire hit na boots itong si Ryota. So ngayon, kailangan mo pa punuin yung assist na threshold niyan. But then again, Blacklist International, gusto nilang lumabon. Aray! Medyo sumasakit na rin dito si Sensui kay Rebo. Nararamdaman na dito ni Doc at sarili niya muna yung kailangan niya yatang unahin na pagalingin dahil kapag siya ay humarap parang hindi na mag-hesitate ngayon ang Blacklist International. Nabuhusan din siya ng skills. So mukhang ang control over this Lord Pit ay unti-unti na rin nakiklaim ng Blacklist International kontra sa Smart Omega. They got the Lord Prio and remember meron na rin natapos na Lightning Crotch rito. Napakasakit nung echo niyan. Not a team, but yung passive nung item. Resonance, I mean. Oh, the jump! Mukhang si H2 yata ang mauuna dito pumasok. Sensui! Sensui may babagsak ang Freezer Strat pero tutumba pa rin kahit anong mangyari. Edward doon makakakuha ng pawi. Dalawang jungler na naman ang tumumba. Pero nag-flicker rin si OM. Gusto ko ipagpatuloy kung ano yung nasimulan na. At makakatakas naman ng Smart Omega doon. Isang-isa lang ang nawala sa dalawang kupunan. Edward Balboa, hindi pa siya tapos dito. Tumatama muli yung mga star shotter mula dito kay Yue.
Pero magigits mo rin yung ginagawa ng Smart Omega since meron naman silang Rafaela. Sige, kunin natin, tiisin lang muna. And alam natin na yun yung pang-counter talaga sa mga pokes gaya ng Navaria, yung mga heal. Yeah, it's the same idea na nakita natin from Minana Evos versus AP Bren na long drawn-out fights would favor Omega still kasi nandyan yung sustain na nanggagaling mula rin sa Rafaela. But then again, Blacklist International, hindi pa nila binibigay itong pwesto ng Lord dito against Smart Omega. Buti na lang nakaharap ng ruta actually sa H2. Now they see the HP of this Lord and this is gonna turn into a Lord dance. Haji doon, mahanap din, pero napakaraming na-reveal. Alam ngayon kung nasa lahat ng mga miyembro ng Omega na patalon pa with the Lord knock-up. At mukhang simula ngayon ang kauna-una ang pinatumba. Edward doon, makaka-knock-up ng dalawa, pero si Sensui pa din ang makaka-retry ng Lord. At pinagsakan pa ng Appraiser's Wrath. It's a double kill for Roheb. At dalawa ang wala sa Omega. Ramdam mo yung mga recall. May pinanguhugutan from Season 2 hanggang Season 13. Yung dala-dala ng recall na yun eh. The generational recall. Oh my goodness, ang sinumpaang recall. Ayan o, the generational recall, ladies and gentlemen. Pwedeng bilangin. Kung may stats lang yan. Kaya, Kasi nga daw, sinimula naman kasi ni J-Omi. Ay, ni J-Omi. Pinakitaan ni J-Omi pero hindi pa rin naman tapos ito para sa Edward. Blacklist International. Edward! Medyo sumasakit lang yata. Yun lang. Hindi rin kinaya doon ni Edward Balboa. Alam mo, speaking of generational recall, may sumpa talaga yan. Yung mga recall. Ay, oo nga. Maraming mga history. Actually, most of the time, Blacklist ang ano niyan. Blacklist yung nasa other side na parang sila yung nire-recallan. Tapos mababalik na Nababawi game. nila. So this time around, sila yung nagre-recall. Ingat-ingat tayo ng konti dyan. May mga history na yan. May ano yan, may stats don't lie. Alam natin, may mga history talaga. Meron pa nga sa first and second tower. At napakarami pang ibang mga recalls na nauwi sa recall bukol. Recall book. Aba. Rhyming recall bukol ka, ha? Rhyming lang. Bottom lane, nakapush yung lane for Blacklist International. Smart Omega, they might need to rethink this push. Makiklear yung minion wave and they will chase. Hindi yung abot doon. Kunsil. I'm offended, medyo Jump, naiwasan. jump! Dito kaya kailangan mag-inat. Abutan pa rin natin by Judgment at the burst down. Ngayon naman si Sensui, napakaganda nung kanyang nagiging pagharap at pag-control doon sa mga automatic kumakayo. And H2 will be the next to fall. Samantalang ang Blacklist International patuloy lang sa pagpupush. Look at the macro understanding of Blacklist International and yung map awareness. Wow. They know at some point somebody has to defend bottom lane. Pagka-clear nung middle lane, immediate conceal from the KDA machine. Grabe, hindi lang mga star shot ang umula dito, kundi mga recalls din. Tatlo lang ang natitira para sa Smart Omega. This might be it. Grabe, ibang klase dito yung nakikita natin. 100% kill participation para kay Haji. Pero ngayon makakaisa pa na naman dahil si Ryota ang nabiktima. At gusto na yatang tapusin ng Blacklist International. Pero makakadepensa naman ng Smart Omega. Can I just say, si Edward pa lang ang nakakamiss ng isang kill. All 4 players on the side of Blacklist International have 100% team fight participation. I mean, gets mo naman eh. Kasi, again, Blacklist International, yung composition na ganito, hindi to yung usual na ginagawa nila na Ubi na magkakasama, 5 palagi. Ang lagi nating i-expect dito, Haji and Oheb, lagi magkatabi. Pero si Agent Zero ngayon, ranked 8 sa all-time MPLPH kill leaderboards. Nalampasan na niya. Panis. Itong si The King. Multi-generational records even being broken here by Edward. That's on the XP lane, by the way. Yung mga nasa leaderboard din, mga jungler yan. Tsaka yung XP lane niya dito ngayon, nakasi Albert pa, mga ganun yung mga pinili pang kuhain agad. Usually jungler tsaka gold laners yung mga napupunta dyan sa ano na yun, leaderboards. Sabi ni Edward, teka lang pa-break lang ng record. Kala nyo code lang binibreak. Hindi, record din. Oo nga, no? Record breaker pala dito talaga si Agent Zero. Alright, top lane, slow push. Meron silang tower doon. They don't have to really care about the waves there unless pakialaman to ng Omega. Actually, hindi. Sabi ni Edward, trabaho pa rin ako, guys. Kailangan ko i-slow push yung opposite side. I-delay nyo yung Lord. Let's run through the checklist for the Lord dance. Slow push on the other side. Ang ganda ng pwesto. Teka lang, bawal mag-defense may top lane. Oo nga eh. Tapos may nag-aabang doon kasi yung purple ay pabuhay na rin. Pero parang ang Fast break. go dito ng Blacklist International ay umisa. Oh! Naiwasan doon, pero yung makakuha ng Lord ay si Joe! Ngayon naman nahuli na si H2O at siya ang magiging kapalit nung na-secure nila na Lord. Pero with that, Smart Omega nakaiwas sa Divine Judgment at nakakuha pa ng Lord. Wow! Paano nangyari yun? That reaction from Ruby, napakabilis nakita niya pagka-flicker nung Kajan, nandoon yung mini CC. Hindi kumabit yung kadena.
ni Haji, hindi tumama, hindi nag-land yung Divine Judgment. And Jom was able to land one hit onto the Lord. I think Art of Thievery pa nga yung pinangnakaw niya. Grabe yung bilis ng responde. Pero ito na yung responde. Ay naku, i-burst down yata ngayon si Edward pero nakabasag naman siya sa itaas. Pero nakikita natin ngayon yung gigil at yung pilit tumipensa ng Omega. Dito mo makikita yung multi-generational talent. Pa-macro-macro kayo ngayon. Nung panahon namin, microhan lang. Sabi nga nagbago na talaga yung laro pero andun pa rin. Nagbago man from Season 1 to Season 13. Action pa rin ang ipinapamalas ng MPL Philippines. Smart Omega at Blacklist International. Ako tuloy-tuloy na crowd control lang inilapag doon. Tapos si Jom ngayon ang nakakasunod ng mga Jurgen. Ryota makakasurvive nga ba dito? Meron pa naman siyang sustain na hinahawakan. Naiwasan din doon ng Star Shatter pero unti-unti nagiging nakakatakot na dito yung team fight capabilities ng Omega. Yeah, lalo na tapos na yung Malefic Roar on the side of Jom. And also yung ginagawang fast break play din ng Smart Omega. Considering na ang hawak nila Valentina at Rafaela, it looks like parang meron din silang Kaja na may conceal dito kasi may movement speed na nanggagaling mula doon kay Rivo. Binuboost niya. Yung si Exort sabi niya, sige punta ka dun. Hatake mo kung sino man makita mo. Yun nga Tsaka yun yung threat no? May pang-burst na, kung titignan mo, yung Kaja and Claude, medyo hindi siya okay na parte. Pero kasi kapag nasa late game na, kahit sino na yung kaya tunawin ng Claude with those attack speeds and with these items na hawak niya ngayon, plus naka-Wind of Nature din siya for added survivability if ever man napapasukin siya dito ni Edward or Owen. Grabe, parang yung pinaka nagiging biktima nga natin dito yung mga junglers talaga. Yung mga umarap ay minubuhusan na talaga dito ng skills at makati-kati na yung mga pwedeng ibuhos na skills na i-consider dapat natin kapag meron na tayong susunod na team fight. So magiging delikado ito lalo na kapag may up na sobrang crucial objective kasi yung death timers natin sobrang tatagal na. So baka hindi na magandang ideya yung magiging sakripisyo nyo ulit yung jungler nyo katulad nung paulit-ulit nating nakikita sa mga nangyayari magmula kanina. Pero mga iba tayo dahil nasa labas ng base ang Blacklist International. 30 seconds bago mag-spawn ng Lord. Ito na yung firing range ni Yue. Mahihirapan yung Smart Omega lumabas. Even if sabihin natin naka-cloth and naka-back siya, yung Smart Omega rito, yes, they can go outside of their own base, pero kailangan nilang hanapin muna yung pwesto dito ni Kaja. For the longest time, di natin na pag-uusapan itong aspect ng MLBB na to. Pero this is where the sentry matters. Kailangan nilang makakuha ng magandang vision over this north area kasi napaka-importante na makita nila yung Kaja before they go outside. Kasi if mali lang ng turn, if mamaling wrong turn, itong back siya na to, mahihila kagad to. Yeah, speaking of the vision, ang mahirap kasi dito, pag lumabas ka dyan, kita ka kagad may Astral Echo, nandun din yung Star Shutter, pag Vision, H2O, dumadrive-by na. Gustong makakita ng liwanag dito. Liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Nireset. And yun talaga, kailangan dito ng Smart Omega. Hindi pa tapos ang laban na ito. Look at the opposite side. Okay. Ay, lamang pala yung Look sa at the opposite side. Checklist. Magre-react dito ngayon si Jom. Kailangan niyang i-clear yung mga minions. 28K para doon sa Lord. Nakita na nila agad na wala si Claude. Kaya naman go na agad para dito kay H2. Siya pa ako na mataan at dito na burst down. Pero maganda yung naging hatak doon with the Imo Pendant Ryota. So naman si H2 pa rin ay magpapatapa. Hindi niya kakayanin yung damage. At si Edward, kahit na napakaraming nangyari ng fight siya, pero ang laban hindi pa tapos. Yue mahatak with the Divine Judgment. Sabay pasok with the Blazing Duet ni Jom. Pero si Yue makaka-double kill din. Kaso sumunod normal din si Jom. And it's the end. Suit secures the retry. Pero si Edward! Si Edward! Game number 1! Para sa Blacklist International! Mr. Consistent! Wait lang! Wow! Sabi ko, parang may nandun